Muli po mga kaibigan, atin pong ipagpatuloy yung ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos dito sa ating programang Expose the Truth. Sa nakaraang video natin mga kaibigan ay napag-aralan natin yung The Book of Revelation. Na yun po yung gusto kong ipagpatuloy natin tuklasin yung mga lihim, yung mga ni-reveal ng Diyos para sa mga mananampalataya. Yung revelation po mga kababayan, ayon po sa ating napag-aralan sa nakaraan, ay inireveal po ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo yung mga bagay na magaganap sa hinaharap. At sa pamamagitan naman ng anghel na inutusan ng Panginoong Hesukristo ay ipinadala kay Juan upang isulat ang mga inireveal ng Diyos kay Kristo para maging babala po sa atin bilang mananampalataya sa Diyos kung ano po yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap para makapaghanda po tayo. Ang revelation po mga kaibigan ay pinapakita lamang po na mayroon pong mga nakatakda na magaganap sa ating hinaharap na hindi natin maiiwasan. Ngunit kung ipagpatuloy lamang po natin ang ating pananampalataya sa Diyos, nangako naman po ang Diyos na hindi tayo pababayaan sa anumang pagsubok, sa anumang trahedya na dumating sa ating buhay. Ikamatay man natin, ngunit ang ating pananampalataya ay magpapatuloy, bubuhayin naman po tayo ng ating Panginoong Diyos kung tayo po'y manatili sa kanyang presensya mga kaibigan. Ngayon, ang ating pag-aralan po mga kaibigan ay itong libro po ng Revelation chapter 2. Doon po sa Revelation chapter 1 na ating napag-aralan, nakita natin kung ano po yung mga kahulugan ng 7 bituin na hawak-hawak po ng ating Panginoong Hesukristo at yung 7 kandelero na nasa palibot niya, mga kaibigan. Na ang kumakatawan po yung 7 bituin ay nahawak-hawak ng Panginoong Hesukristo ay ang 7 anghel na nasa iglesia, sa 7 iglesia. At yung 7 kandelero ay sumisimbolo ng 7 iglesia mula doon sa Asia Minor. Na itong Asia Minor, mga kaibigan, ay parte po ito ng Turkey. Doon po sa timog silangan ng Europa, mga kababayan, na napalibutan po ng dagat, no? Mga kapatid. Ngayon, ang unang pinadalahan ng sulat ng Revelation o isa sa mga pinadalahan ng Revelation, kasi 7 po ito, yun po ay mababasa natin sa Revelation chapter 1 sa verse 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis at sa Philadelphia at Laodicea. So yan po yung mga iglesia na ating pong alamin kung ano po ang pwede nating matutunan habang tayo'y nananampalataya sa Diyos, no, mga kaibigan. At ang unang tinalakay po dito sa chapter 2 ay yung Efeso, no? Yung Efeso. Itong Efeso, mga kaibigan, isa sa kilala dito po sa Biblia na kung saan ay ayon po sa banal na kasulatan, kung atin pong pag-aralan, itong Efeso ay si Pablo po ang naging ministro o naging parang siya po yung nag-pioneer, no? Siya yung bumuo itong ng iglesia doon po sa Efeso, mga kaibigan. Mababasa natin yan sa Gawa 19, 1
Gawa 20:17 hanggang 38, mga kababayan. Mahaba lamang po ito kung atin pong babasahin na si Pablo po, siya yung naging nanguna sa iglesia doon po sa Efeso, mga kapatid. At nung namatay na po si Apostol Pablo, pumalit po rito si Timoteo. Siya yung ipinalit doon sa iglesia sa Efeso upang alagaan. Basahin natin dito po sa libro po ng unang Timoteo kapitulo 1 sa versikulo 3 na ganito po ang bilin ni Apostol Pablo. Kung paanong ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaroon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Talagang ipinagbilin po ni Apostol Pablo itong si kay Timoteo na alagahan niya yung lugar o yung iglesia sa Efeso, na kung saan ipagbilin mo, sabi niya, sa mga tao na huwag silang magsipagturo ng ibang aral. Sa makatuwid, doon sa Efeso, may mga ibang aral o may mga ibang grupo na nangangaral ng ibang aral kaysa sa aral ni Apostol Pablo. Dito sa verse 4 ay, ni huwag makinig, sabi niya, sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwala mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So doon po pala sa binuo ni Apostol Pablo na iglesia doon sa Efeso, ay hindi po pala sila naniniwala sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi ng walang katapusan. Yung history, mga kababayan, ng mga pagtatalo na walang katapusan, gaya yung mga history ng Katoliko na ipinipilit nila na sila yung nasa history at karugtong daw sila ng mga apostol. Malalaman natin yan, mga kapatid, kung atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral. So, maliwanag sa atin, mga kaibigan, na yung Efeso na binuo o inumpisahan ni Apostol Pablo, mga kababayan, mahigpit po na ipinagbili niya noong siya'y umalis na kay Timoteo. Mga kapatid, mababasa natin ang buong istorya niyan doon sa Gawa 20:17 hanggang 38, na kung saan nagpaalam na po si Apostol Pablo at iniwan ang mga overseers o obispo para pakanin ang iglesia ng Diyos doon sa Efeso, mga kaibigan. Ngayon, punta na po tayo dito sa Apokalipsis chapter 2 verse 1. Sabi po rito, sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Maraming nagsasabi na itong sinasabi na anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. May mga nag-i-interpret na yung mga anghel daw kumakatawan sa mga leader o kumakatawan sa mga sugo ng Diyos na tao daw, mga kababayan. Well, wala namang sinabi dito na eksaktong tao na isinugo niya o leader doon sa iglesia sa Efeso, pero ang banggit po ay sa iglesia sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito, sabi niya. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay.
na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Si Kristo po yan na nandun po sa gitna ng 7 kandelero na kumakatawan po itong 7 kandelero. Kung babasahin po natin yung Revelation chapter 1 verse 20, itong 7 kandelerong ito kumakatawan sa 7 iglesia na nasa Asia Minor, mga kapatid, na yun po yung Efeso, Smyrna, Philadelphia, etc. No? Ngayon, dito sa verse 2, nalalaman ko, sabi ni Kristo, nalalaman ko ang iyong mga gawa, sabi niya, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Ang isa sa gustong-gusto ng Diyos, doon po sa Efeso, yung iglesia sa Efeso, dito sa parte na ito kung saan ipinadala yung revelation, wala na dito si Timoteo, namatay na po yung mga hindi na po sila yung mga leader dito, mga kaibigan. Pero ang isa sa natutunan po ng mga taga-Efeso, sa iglesia sa Efeso, ay nanatili silang sa kanilang pagpapagal, yung kanilang pagtitiis, at saka meron silang timbangan, na ibig sabihin yung timbangan ay yung sinusubok nila yung mga mangangaral kung sila'y sa Diyos o kung sila'y bulaan. Isa sa mga magandang karakter ng iglesia sa Efeso ay sumusubok sila. Hindi sila basta-basta na nakikinig o naniniwala sa mga mangangaral. Hindi, mga kaibigan, kundi sila po ay talagang matiyaga po nilang sinusubok kung ito'y sa Diyos o ito'y bulaan lamang po, mga kaibigan, no? Dito sa verse 3, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Isa sa mga nakita ng Diyos na hindi niya nagustuhan sa iglesia sa Efeso, mga kaibigan, bagamat meron silang pagtitiis, meron silang pagsusuri sa mga mangangaral, pero ang isa sa ayaw ng Diyos sa kanila, sabi dito sa verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo, sabi niya, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ito yung dito sa verse 5 ay inaanyayahan niya na magsisi, Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka, at gawin mo ang iyong unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa gitnang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. May banta po, mga kaibigan, sa mga taga-Efeso, kung sakali hindi po sila magsisi, may banta po na aalisin yung kandelerong ilawan sa Efeso, no? Dito, mga kapatid, sa mga nananampalataya doon po sa Efeso, yung una nilang pag-ibig kay Kristo ay nawala. Nawala po yung una nilang pag-ibig. Bagamat meron sa kanila yung gustong-gusto ng Diyos na sila po ay talagang sinusuri nila yung mga mangangaral kung ito'y sa Diyos o hindi. At nagtiis sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ngunit ang isa sa hindi po naiwasan ng mga ilan sa mga nananampalataya doon po sa Efeso ay yung una nilang pag-ibig sa Diyos ay lumamig. Lumamig. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, kung alalahanin mo, sabi niya, kung saan ka nahulog, at magsisi ka, gawin mo ang iyong unang gawa. So kung ano yung una nilang ginawa, ibig sabihin, nakalimutan o pinabayaan na nila yung una nilang gawa. Na yun po yung dahilan kaya sila'y lumamig, mga kapatid. Yung init ng kanilang pananampalataya nung una ay lumamig. Lumamig. Kaya sabi ni Kristo, kung saan ka nahulog, magsisi ka. Sabi niya, gawin mo ulit yung unang ginagawa mo. Baka at kung hindi, sabi niya, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Maliban na magsisi ka. So kung magsisi po pala, kahit nakagawa sila ng kahit lumamig ang kanilang pananampalataya, kahit nakagawa sila ng kasalanan sa Diyos, kung sila'y magsisi, ibabalik ng Diyos yung pangako niya sa kanila. Maliban lang kung hindi nila ibalik o hindi sila magsisi, hindi na rin ibabalik ng Diyos yung pangako. Sa makatuwid, mga kaibigan, yung aral po ng ibang mga denominasyon na kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo at magkasala ka, okay lang na magkasala ka, okay lang na gawa ka, wala kang gagawin, ligtas ka pa rin. Ganun po kasi ang aral ng mga ibang mangangaral gaya ni Pastor Edwin, yung mga Baptist, mga kaibigan, at yung full of grace. Ganun ang aral nila na kapag tinanggap mo na si Kristo, ay ligtas ka na, yun po yung tinatawag nilang once saved, always saved. No? Pero dito, hindi Kung atin pong pag-aralan itong iglesia sa Efeso na pinadalahan ng Revelation ay kung hindi magsisi, kung hindi ibalik yung dating init ng pag-ibig ng mga taga-Efeso, ay tatanggalin po ni Kristo yung kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, maliwanag po yan na ating nabasa, mga kapatid. No? Maliwanag. Pero kung magsisi sila, isasaoli niya o ibabalik niya. Sa makatuwid, mga kababayan, pwedeng mawala yung ating kaligtasan kung hindi natin iingatan. Ganun po, no? Okay, sa verse 6, ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuotan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapupuotan ko naman. Yan. Ang isa sa napakaganda doon po sa iglesia sa Efeso, mga kaibigan, kinapupuotan nila yung gawa ng mga Nikolaita. Itong Nikolaita, mga kaibigan, ayon po sa ating nabasa, kinapupuotan din ng Diyos yung kanilang mga ginagawa. Sa makatuwid, hindi po maka-Diyos o laban po sa Diyos yung ginagawa ng mga Nikolaita, mga kaibigan. Ngayon, ano ba yung gawain o aral na ginagawa ng mga Nikolaita na hindi po sinasang-ayunan ng mga taga-Efeso at kalaban din ng Diyos, mga kababayan? Yan po ang ating alamin kung ano po yung aral ng mga taga-Nikolaita, mga kapatid. Ano po ba ang aral ng mga Nikolaita na kinapupuotan ng mga taga-Efeso
yung iglesia ng Diyos sa Efeso na kinapupuotan din ng Diyos, na gustong-gusto ng Diyos sa mga taga-Efeso, mga kaibigan. Ayon sa Biblia, ayon sa kasaysayan, ang Nicolaita, mga kapatid, ay grupo ng mga isang Kristiyano din, no? Nangangaral din ng ebanghelyo, kaya lang yung kanilang paniniwala ay meron lang yung mga nakalihis. Kung tawagin, kung sa kape, mga kapatid, ay malabnaw yung timpla. Yung aral nila malabnaw, no? Malabnaw. Kristiyano din sila kasi ang sinasabi nilang founder ng Nicolaita ay mula din doon sa mga grupo ng mga apostol, kung saan ay basahin natin, mga kaibigan, yung nagngangalang Nicolas, na siya daw yung hinihinalang founder ng Nicolaita. Dito sa chapter 6 ng Gawa, sa verse 5, ganito ang ating mababasa. At minagaling ng buong karamihan ang pananatiling ito, at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas, na taga Antioquia, na naging Hudyo. Sa makatuwid, si Nicolas, mga kaibigan, isa sa mga hinalal ng mga apostol na magiging diakono sa iglesia sa Jerusalem. Si Nicolas ay hindi siya Hudyo, ngunit naging Hudyo siya. Ibig sabihin, umanib sa iglesia ng Diyos. Pero hindi siya Hudyo, kundi siya po ay taga Antioquia, mga kapatid, no? Yan po ang kasaysayan. Si Nicolas, mga kapatid, ay diakono, hindi po siya apostol, kundi diakono na inihalal ng mga apostol. Ngayon, siya po ngayon yung hinihinala, at naniniwala naman ako na si Nicolas, siya yung nagtayo ng Nicolaita. Yung grupo ng Nicolaita. Kasi kung atin pong titignan sa history, yung Nicolaita ay grupo din ng Kristiyano, nga lang ay malabnaw yung kanilang aral. Ibig sabihin, may mga kontra doon sa Biblia na ang kanilang ipinapangaral. Gaya halimbawa yung aral ng mga Nicolaita na pumapayag sila, sumasang-ayon sila doon sa mga gawain ng mga paganismo, na ito'y laban sa Diyos. Sumasang-ayon sila sa mga agnostic. Hindi nila kinokontra. Sa makatuwid, tanggap nila yung mga aral ng mga agnostic. At saka yung mga tradisyon, yung mga immoralidad, payag sila, mga kaibigan. Yung mga tradisyon na ginagawa. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng mga pagano, nahaluan ng gawa ng Kristyanismo. Ganun po yung aral ng Nicolaita, na kung saan naghalo ang Kristyanismo at saka yung aral ng paganismo. Pinaghalo. Yan yung sinasabi nila na katuruan o paniniwala ng mga Nicolaita. Kaya sabi po ng Diyos, isa sa mga gustong-gusto niya sa mga taga-Efeso sa Asia Minor, na kung saan pinadalahan ng revelation ay, ngunit ito'y nasa iyo ang iyong kinapupuotan ng mga gawa ng mga Nicolaita, na kinapupuotan ko naman.
Ibig sabihin, yung aral ng Nicolaita ay kinapupuotan ng Diyos dahil immoral. Mga kapatid. Sabi ko nga, kung babasahin mo ng history, ay yung Nicolaita, yung aral nila ay pinaghalo nila yung aral ng Kristyanismo at saka mga paganismo. Parang Katoliko, mga kaibigan. Na ang Iglesia Katolika ay ang aral nila ay Kristyanismo at saka mayroon silang aral o ginagawa na pinapaganong tradisyon. Ganun po, mga kaibigan. So, yun po yung kasaysayan ng Iglesia sa Efeso. Ang may pakinig, sabi dito, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos, mga kaibigan. Pangako niya sa mga taga-Efeso, kaya sabi dito na ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay daw ay pakainin niya ng bunga ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. Mga kababayan at mga kapatid. Kaya, kung bakit pinadalahan ng Diyos ng letter o sulat o revelation yung mga taga-Efeso, dahil mahal ng Diyos ang mga yung iglesia sa Efeso. Mahal po ng Diyos. Dahil yun po ay pinagpaguran ni Apostol Pablo na itinatag. Sa tulong ng Diyos, itinatag ni Apostol Pablo na ito ay iniwan niya kay Timoteo nung siya'y namaalam na. Sa makatuwid, pagkatapos ni Pablo, si Timoteo ang pumalit sa kanya bilang naging leader ng iglesia. Ng iglesia. Yung sa kanya niya iniwan yung pamumuno ng iglesia. So, malayo po na yung sinasabi nila na Iglesia Katolika ang karugtong. Ang Iglesia Katolika, kung atin titignan, sabi ko kanina, yung aral ng Iglesia Katolika ay may pagkakapareho doon sa aral ng mga Nicolaita na malabnaw. Bakit malabnaw? Pinaghalo ang aral ng Kristyanismo at aral ng paganismo. Pero ang paniniwala po ng Iglesia Katolika, kung ating ihambing, may pagkahalintulad doon sa aral ng mga Nicolaita. Na itong Nicolaita, karugtong dati ng mga apostol, ngunit lumaban siya sa mga aral ng mga apostol, binago po niya dahil pumapayag siya sa mga tradisyon ng mga paganismo, pumapayag siya sa mga sexual immoral, mga kaibigan, yan po yung kasaysayan ng Nicolaita na kung saan nakikita natin, hindi lingid po sa atin kung ano po yung mga nangyayari sa loob ng Iglesia Katolika. Na ito yung ay naniban daw di umano ni Constantine. Kaya yung mga nambabasa atin, mga kaibigan, ay sana po ay magsuri po kayo. No? Magsuri po kayo ng mas malalim na pagsusuri para makita po ninyo. So yung Revelation, balik po tayo sa Revelation. Yung Revelation po, mga kaibigan, ay naisulat sa pamamagitan ng anghel, isinulat ni Juan at ipinadala sa mga iglesia at isa sa Efeso. Na kung saan itong Efeso ay mahal ng Diyos kaya pinadalahan ng Revelation para makapag-ingat at makapagsisi sa mga bagay na ayaw po ng Diyos na ginagawa nila. At ang isa sa kanilang ginagawa na ayaw po ng Diyos, mga kaibigan, ay yung pag-ibig nila nung una nawala.
nawala yung una nilang pag-ibig, lumamig. Ano po ibig sabihin? Yung lumamig na pag-ibig, ano po yung nawala sa kanila na ipinababalik ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia sa Efeso? Yung una nilang pag-ibig sa Diyos, nawala. Maaring nung una ay talagang mainit sila sa pagsamba, lagi silang pumupunta sa church, lagi silang tumutulong sa mga Kristiyano, pero kinalaunan, nagsawa sila. Ganun po ang ibig sabihin ng lumamig yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi man nila naipaparamdam na literally yung kanilang pag-ibig sa Diyos, kundi para maipakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos ay yung pagtulong mo sa mga nangangailangan, yung pag-ibig mo sa mga tao, sa kapwa mo. Kapag ginawa mo po kasi yon, ayon po sa Mateo 25, kung umpisahan natin, basahin sa 35 hanggang 41, makikita natin kung paano natin ipakita ang pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat kung ginagawa mo sa maliliit na tao, hindi mo ipinagkaitan, hindi mo pinagdamutan ng hustisya, pinagdamutan ng pangangailangan, kapag ginawa mo yon sa mga maliliit o yung mga mahihirap, ginawa mo sa Diyos. Yun pong ibig sabihin ng umiibig sa Diyos. Maaari itong mga taga-Efeso ay hindi na nila ginagawa yung una nilang ginagawa sa iglesia. Kaya sabi po ng Diyos, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yung dati nilang init sa pananampalataya na lagi silang pumupunta sa church, hindi na nila ginagawa. Bagamat lumamig man sila, nananatili sila doon sa aral ng Diyos. Hindi nila iniiwan, mga kaibigan. Yun po yung nagustuhan ng Diyos sa kanila. Kaya sa huling panahon, bago po darating yung paghuhukom, paghatol ng Diyos, sinulatan pa rin ng Diyos ang mga taga-Efeso. Na yung Efeso ngayon, mga kababayan, kumakatawan na ngayon sa mga mananampalataya sa Diyos. Bilang tayo na mananampalataya sa Diyos, ang mensahe na gustong iparating ng Diyos sa atin, yung una natin pag-ibig sa Diyos o yung init ng ating pagsamba, init ng ating pagtulong, init ng ating pananampalataya, kahalintulad ng mga taga-Efeso, ibalik natin kung sakali yun po ay lumamig. Ibalik natin yung ating unang pag-ibig sa Diyos. Isang banta po ang ibinibigay po sa Revelation sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang po sa mga taga-Efeso, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Sabi dito sa verse 5, kaya't alalahanin mo. Ito sinasabi na niya lahat sa mga mananampalataya ngayon. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban lang kung magsisi ka. Dito sa verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yung punong kahoy ng buhay, mga kaibigan, ay yun po yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung pagkain, pakakanin ko, sabi niya, ibig sabihin, ibibigay na niya
ipamamahagi na niya. Kapag ikaw ay magtagumpay, makinig ka sa salita ng Diyos, ipamamahagi na sa iyo, ibibigay na. Yun po ibig sabihin ng pakakanin ko. Ibibigay na niya yung buhay na walang hanggan na nandoon po sa paraiso ng Diyos. Doon lang natin matatagpuan. Yan ay kung atin pong tayo po'y manatili doon po sa aral ng Diyos, mga kaibigan. So, maraming salamat po, no? Sa iyong panatili dito sa ating programa. Ipagpatuloy po natin ito, mga kaibigan, ating pag-aaral sa susunod na araw na naman. Atin pong pag-aralan yung sumunod na iglesia na kung saan ay pinadalahan rin ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang revelation. Kaya manatili lamang po tayo nakantabay dito sa ating programa, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay naanyayahan ko po kayo na kayo po yung mag-subscribe para mag-notify sa inyo ang mga ating pinag-aaralan. Loobin po ng Diyos ay maipaliwanag o maunawaan natin lubos yung mga sinasabi dito po sa Revelation. Maraming salamat po.